Hello, magandang araw sa ating lahat or magandang hapon, anumang oras na inyong napapanood itong ating content. Ang pag-usapan natin itong good news mula po sa Marcos administration. Alam ko marami na naman ito ang tataas ang kilay, marami naman po ang mga magdududa, lalo na po yung mga puwersa na gusto pong pabagsakin ang Pangulo. Kaya lang, kahit na ano pang mga discouragement, paninira, okay, panghuhusga, false accusation, black propaganda, ang Pangulong Bongbong Marcos hindi napapagod na magbigay ng totoong serbisyo. At nakita naman po natin talaga yan. No? That's the reason why na it's hard to throw against the president at this point of time. Alam niyo kung bakit? Hindi po halos natutulog ang Pangulo para gawin ang kanyang responsibilidad. Katulad po nito, mga kamunting tinig, yung balita na kung saan mas magaan na singil ng kuryente tapos lifetime rate para sa mga 4Ps. So automatic na ang registration, hindi na kailangan pang mag-apply. Tapos yung 0 to 50 kilowatt hour, libre o 100% ang diskwento. Isipin nyo yan, no, mga kaibigan. Alam nyo, para sa iba, maliit na bagay yan. Pero para po sa mga nangangailangan, ating mga kababayan, ay napakalaki po na ginhawa. Yung dyan pa lang sa automatic na ang lifetime subsidy para po sa mga pamilyang kabilang sa 4Ps. Lifetime ha? Again, uulitin ko, lifetime na po or automatikong lifetime na po ang subsidy ng mga pamilyang kabilang sa 4Ps. At hindi lang po yan. Libre na rin po ang kanilang unang 50 kilowatt hour na konsumo sa kuryente. Pag 0 to 50 kilowatt hour ang konsumo mo sa kuryente, libre na po yan. So may mga mekanismo po yan para po maipatupad ang programa. Pagkatapos, mga kamunting tinig, mas mababa na po ang bayarin. Okay? Bawat buwan at mas may natitira na po para sa pagkain, para sa mga gamot, at iba pang pangailangan ng pamilya na miyembro po ng 4Ps. So ito po ang uri ng pamahalaan na kung saan ay itinataguyod ang pamilyang Pilipino. Hindi dapat ang Pilipino ang maghahabol sa tulong, kundi ang tulong ang dapat maghahabol sa mga Pilipino o di kaya'y lumapit sa mga Pilipino. So ito yung administration na pilit palitan ng mga destabilizers. So dapat sa punto na ito, mahiya naman kayo, di ba? Lalong-lalo na yung mga maiingay, nagugustong sirain ang Pangulo, mahiya naman kayo. It's time that now to reflect. Pag nilay-nilayan ninyo yung mga paninira nyo sa presidente dahil kahit ano pong gawin ninyo, hindi napapagod si PBBM para mag-isip ng mga sustainable program that truly can benefit the Filipino people, not only in this generation, but in the next generations to come. Normal lang na madismaya tayo sa gobyerno, normal lang na magalit tayo sa presidente, pero ang ginagawa kasi ng mga Duterte supporters, lalong-lalo na yung mga destabilizers, ka-abnormalan na. Hindi na po talaga normal. They don't know how to appreciate effort of this administration. Actually, walang perpektong gobyerno. But at this point of time, we have an excellent president na kung saan ay hinahayaan yung mga batikos laban sa kanya, iginagalang ang karapatang pantao, iginagalang ang
mga disagreement, no, ng mga Pilipino. Kasi yun man talaga yung role ng Pangulo eh. Hindi lamang po siya Pangulo ng mga oposisyon or ng administration, kundi Pangulo siya ng sambayanang Pilipino. So itong balita, malaking ginhawa po to. Malaking ginhawa po to na magiging automatic. Automatic na ang lifetime subsidy. So kung kayo po ay membro ng 4Ps, congratulations. Malaking tulong po yan. At dapat, yung mga miyembro ng 4Ps ay responsible din. Uulitin ko, automatic na ang subsidy, okay, o lifetime subsidy para sa mga pamilyang kabilang sa 4Ps. And then, libre na rin po ang inyong mga unang 50 kilowatt hour na kuryente. So kung ang konsumo mo 0 to 450 kilowatt per hour, ayan, libre na po yan. Hindi na po yan siya drawing. And at the same time, syempre, aayusin pa yung mga rules kung paano po i-implement. Normal po yan. May mga system, may mga process po yan. And aside from that, na 0 to 50 kilowatt per hour na konsumo ng kuryente ay libre kapag ikaw po ay membro ng 4Ps, mas mababa na rin po yung mga bayarin, no? Bawat buwan, at mas may mga natitira na po ng mga pagkain, gamot, at iba pa mga pangangailangan ng pamilya. So, ito po, mga kaibigan, ang uri ng pamahalaang ating itinataguyod. Ito ang uri ng pamahalaan na ating sinusuportahan. Okay? Ang iniisip, gaya ng sinabi ko kanina, kapakanan ng sambayanang Pilipino, hindi lamang sa ngayong henerasyon, kundi sa mga susunod pa na mga henerasyon. Kasi ang mantra ng administration po na ito ay hindi po dapat ang Pilipino ang maghabol sa tulong. Again, hindi po dapat mga Pilipino ang maghabol sa tulong, kundi ang tulong ang dapat lumapit sa mga Pilipino. And papalad tayo dahil mayroon tayong Pangulo na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating mga kababayan. Ang masaklap lang, may mga kababayan tayong bulag. No? O kung hindi manlait, manira na lang sa presidente, okay na sana kung may nagagawa din para tulungan ang gobyerno, pero wala eh. Ang iba dyan sa kanila, bahagi ng gobyerno, tumatanggap ng sahod mula sa gobyerno, pero tatamad-tamad, lakwat siya dito, lakwat siya doon, pag-aliwaliw ang ginagawa, paninira pa ng Pangulo at ng administration, tapos ginagawa pang bulag, bobo at tanga ang mga kababayan po natin. Nakakalungkot dahil instead na magtulungan, nagbabangayan sa politika dahil sa kanilang mga pansariling ambisyon. Ayaw nila na matapos ng Pangulo na matiwasay ang kanyang pagiging Pangulo. No? Dapat marunong maghintay sa tamang panahon. No? Kung gusto ninyong pamunuan ng bansa, gumawa kayo ng paraan na mahikayat ninyo ang sambayanang Pilipino na pumanig sa mga political principle at agenda ninyo pagdating po ng 2028 dahil wala naman pong pumipigil. And take note, hindi po dapat ang Pangulo ang siraan ninyo dahil hindi naman po si PBBM ang maging kalaban ninyo sa 2028. So take note for that. If you want to render your service to the Filipino people, dapat umayos kayo at wag na wag po ninyo gaguhin ang taong bayan. So kayon, ang mga destabilizers, okay, so pasensya na lang kasi ang Pangulo ay ginagawa po ang lahat. At ito po ay talagang napakaganda na benepisyo po para sa ating mga kababayan. Hindi naman kami pwede na hindi magsalita tungkol po sa mga paninira ninyo sa presidente na hindi po niya deserve ang mga ganitong klaseng pagtatrato. Mapalad tayo dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang presidente. Education, energy sector, infrastructure,
may mga konting hindi magandang nangyayari pero inamin mismo ng ating mahal na Pangulo yan, kaya nga naiimbestigahan. Ang sa atin lamang ay dapat magsuporta tayo sa gobyerno na mayroon tayo. Okay? Huwag pong siyanira ng panira sa presidente. So ngayon, sa pangwakas, gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na maganda po itong balita. Para i-wrap up natin, mas magaan na po na singil sa kuryente doon po sa mga miyembro ng 4Ps. Automatic na po ang lifetime subsidy ng mga 4Ps family. Okay, hindi na po nila kailangan pang mag-apply. Okay, at the same time, 0 to 50 kilowatt hour na konsumo ng kuryente, yan po ay 0, libre o 100% discounted. So, yan lamang. Ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino na nagsasabi, tayo po ay ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. God bless.